Pare, ano nga brands ng motor ang bakal mo? H4 o HD3? It's D3 pare. Di ano klase sang pagbakal ang ginimo mo pare? Cash na o settlement? Gusto ko yan! Do, ihog ko bakal asin sa tindahan do. Tay, hindi ko tay. Kinadlo ka sa dulong tay. Hindi ka magkahadlok do, kay may ara ka man sang guardian angel do. Ah, guardian angel na lang sugwa tay. Gusto ko yan! Classic. Modern. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. This is CXRR 107.5 Flash FM. Memories bring back your DXII 107.5. DXII 107.5. Oras po natin mga kasangga, 8 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ni Kasanggang Johaira Gumunsang, ako po muna inyong makakasama, Kasanggang Jomar Abdul. Araw po tayo ngayon ng Biyernes mga kasangga. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa abot po naman ng ating himpilan na sa 25 mga barangay na sakop po ng ating municipality of Pleasant Parang. Isang mabasang umaga po sa ating lahat. Yan po sa may public market natin. Magandang umaga. Sa ngalan po ng aming buting station manager kay Sir SM Kennedy Buchdikay, naway nasa mabuti po kayong kalagayan, sir, at nasa malusog na pangangatawan ngayong umaga po ng Biyernes. Araw po ngayon ng pagsamba ng ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dyan po sa may probinsya po ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, at maging dyan po man sa may Pipalma area, at dyan din po sa may Tacurong City, sa may probinsya po ng Sultan Kudaranta. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong arangkada balita, magandang umaga po muna sa ating buting ama ng bayan ng Parang, kay Honorable Mayor Kahar P. Ibay, at sa ating pong Vice Mayor kay Sir Adnan Birwang, at maging din po sa ating 8 sangguniang bayan members. Magandang umaga po sa ating buting admin na officers, ating municipal administrator kay Sir Osman Joker Ibay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po muna ang lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Biyernes, at may hatid sa atin ng DOST Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon plus western Visayas. So asahan na po ang mga pagulan, lalo na dito sa may western sections. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, wala na po tayong namamataanan ng mga weather disturbance, bagyo, or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nandyan pa rin po itong mga kaulapan or cloud clusters na bahagyang trough or tinatawag natin na buntot po nitong tropical cyclone or severe tropical storm with international name Maria na malayo na po sa ating kalupaan at hindi na nakakaapekto sa ating bansa.
For today po, asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan at maulang panahon dito sa western section ng Luzon kabilang ng Ilocos Region, Zambales, and Bataan dahil po yan sa habagat. Yung nature ng mga paulan dyan, pabugso-bugsong mahina hanggang katamtaman ng mga pagulan at minsan po lumalakas ito pagsapit ng hapon at gabi. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa ating mga advisories and worst case heavy rainfall warnings po. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, may mga pagulan din dulot ng southwest monsoon. Meron tayong manakanakang pagulan sa Batanes, Mabuyan Islands, dito rin po sa malaking bahagi ng Cordillera Region, lalo na sa Abra and Benguet, halos buong Central Luzon, lalo na dito sa may areas po ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Metro Manila, asahan din yung manakanakang pagulan, halos buong Calabarzon, lalo na sa may Batangas and Cavite, hanggang dito sa may Occidental Mindoro, asahan po natin. Yung paminsan-minsan mga pagulan, may times na tumitila ito, lalo na po sa late morning hanggang sa tanghali, pero magbabalik muli ang mga pag-uulan pagsapit ng hapon hanggang sa madaling araw na po yan. So make sure po na meron tayong dalang payong kung lalabas ng bahay. Habang natitirang bahagi ng Luzon, dito sa may Cagayan Valley, eastern sides pa ng Bicol Region, plus Quezon, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mataas din po ang chance ng mga pulupulong pagulan pagsapit ng hapon at gabi. Temperature natin sa Metro Manila mula 27 to 32 degrees Celsius, habang sa Baguio malamig pa rin po mula 18 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, mostly cloudy skies throughout the day dahil po yan sa southwest monsoon at may paminsan-minsan po mga mahina kakatamtamang ulan lalo na sa dakong hapon. Habang dito sa may western Visayas, asahan din po ang manakanakang mga pag-ulan. Paminsan-minsan din po mga light to moderate rains within the next 24 hours. At dito naman sa natitirang bahagi pa, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sinasamahan din ng mga saglit na pag-uulan at mga pagkidlat pagkulog na nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. Temperature natin sa Metro Cebu posibleng umakyat sa 33 degrees Celsius at sa Palawan hanggang 32 degrees. Samantala sa ating mga kababayan po sa Mindanao, ngayong umaga pa lamang, asahan na po yung mga pagulan dito pa rin sa may Zamboanga Peninsula at maging dito sa mga probinsya din po ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, hanggang dito sa mga probinsya facing the Moro Gulf, simula po dito sa Mindanao del Norte all the way sa may Sarangani Province, asahan po yung mga pag-uulan. Bagamat hindi ito tuloy-tuloy, ay madalas po, lalo na ngayong umaga, and then pagsapit po muli ng hapon at saka late evening. Sa ating mga kababayan naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at madalas maaraw, lalo na sa may areas po ng Davao Region, Northern Mindanao and Caraga Region, may kainitan pa rin, lalo na sa may areas po ng Butuan, Davao City, at dito rin po sa may Cotabato and Gensan. Then naasahan na rin po yung mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog na hindi rin po nagtatagal. Samantala, for the next 3 days pa or simula po bukas hanggang sa early next week, asahan pa rin ang epekto ng southwest monsoon or habagat. Over the weekend, hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon ng panibagong low pressure area dito sa may North Philippine Sea na siya magti-trigger po ng southwest monsoon. Magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan, lalo na sa may western sections, kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands, hanggang dito sa may Ilocos Region, Bataan, Zambales, hanggang dito sa may Batangas, Cavite, Metro Manila, medyo mataas din po ang chance ng ulan, lalo na bukas, hanggang dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, and Western Visayas. Yan po yung pinakamaapektuhan ng mga paminsan-minsan mga pagulan. At ang natitirang bahagi naman ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan. Over the weekend po yan at mataas po din ang tsansa ng mga pulupulong pagulan or pagkidlat, pagkulog. So make sure pa rin po na magdala tayo ng payong. Ang haring araw po ay sisikat 5:41 ng umaga mamaya at lulubog 6:22 pa rin po ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Maraming salamat sa DOST Pag-asa kay Sir Benny Edison. At binigay po sa atin yung lagay ng ating po namang magiging panahon ngayong araw po ng Biyernes. At ano pong dapuhin ang ating pong mga balita sa balitang pambansa. Sa ating pong pangunahing balita, 5 points strategy para sa maliliit na negosyo
sa bansa inilatag ng DTI Chief. Inilatag ng Department of Trade and Industry o DTI ang 5-point strategy ng ahensya para sa pagpapalakas ng micro, small, and medium enterprises o maliliit na negosyo sa bansa. Sa Malacanang Insider, sinabi ni Acting Secretary Ma'am Cristina Adiguer Roque na ang MSMEs sa bansa ay kumakatawan sa 99.5% ng business sectors at 60% ng workforce. Kaya't mabilis ang pag-arangkada o mabilis na aarangkada ang ekonomiya kung may aangat ito. Una sa estratehiya ay ang delegation o delegatation para sa mas mabilis na paghahatid ng mga produkto at impormasyon sa buong Pilipinas. Halimbawa anya rito, ang TikTok na popular ngayon sa digital selling kung saan marami ang kumikita rito. Pangalawa naman ang diversification o ang pagsubok na magbenta ng iba pang produkto. At ang pangatlo ay ang funding sa pamamagitan ng purchase order financing ng Small Business Corp. Kasama rin ang pagsusulong ng franchise businesses at ang mentoring o ang pag-aalay sa maliliit na negosyante. Sa iba pa nating balitang pambansa, Senator Hontiveros umaasang mapipigilan ang pagtakas ni Pastor Apollo Quiboloy sa pag-freeze ng CA sa mga bank account at ari-arian nito. Umaasa si Senador Ressa Hontiveros na tuluyang mapigilan ang kakayahan ni Kingdom of Jesus Christ o KOGC founder Pastor Apollo Quiboloy na tumakas sa mga kasong kinakaharap nito. Kaugnay rin ito sa freeze order na inilabas ng Court of Appeals o CA sa bank accounts at properties ni Quiboloy. Batay sa 48 pahinang resolusyon ng CA, nakasaad na kabilang sa sakop ng freeze order ang 10 bank accounts, 7 real properties, 5 sasakyan at 1 eroplano ni Quiboloy, gayon din ang bank accounts ng KOGC at ng Suara Sub Media Corporation na siyang nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Inaasahan rin ng senadora na makikipagtulungan ang ating mga lokal na autoridad sa kanilang mga foreign counterparts para mapigilan ang daloy ng pera sa mga offshore account ni Quiboloy. Nagpasalamat din ang mambabatas sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na siyang naghain ng petisyon ng freeze order. Sa iba pa nating balitang pambansa, Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo, parte na ng pamilyang Duterte. Bilang pagtutuin, ikinukonsidera ni Senador Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo ang mga sarili nila na kabilang sa miyembro ng pamilya Duterte. Kaugnay na rin ito sa ginanap na hapunan noong isang gabi kung saan magkakasama sina De La Rosa, Go at Vice President Sara Duterte. Ayon kay De La Rosa, simpleng hapunan at kwentuhan lang ang kanilang ginawa dahil matagal-tagal din silang hindi nagkita. Wala rin aniyang napag-usapan na mabigat na paksa at kung meron man ay mga minor o maliliit lamang at wala rin kinalaman sa 2025 election. Anya, para na rin silang mga anak at ikinukonsidera ang kanilang mga sarili na kabilang sa extended family ng mga Duterte. Bunsod na rin ang samahan na nabuo sa maraming taon. Samantala sa iba pa nating balitang pambansa,
Isang Muslim na kongresista umapila kay BP Sara na huwag idamay ang rehiyon sa pamumulitika. Ikinidismaya ni House Assistance Majority Leader at Lano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa Muslim community na kinapapalooban ng pagpauna sa paghahanda ng gobyerno sa kalamidad, pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pagpapatupad ng batas. Para kay Adyong, hindi deserve ng mga kapatid nating Muslim ang ginawa ni BP Sara na pagkalagkad sa kanila sa politika na tiyak na magdudulot ng pagkakahati-hati sa halip na magsusulong ng pagkakaisa tungo sa kaunlaran. Paalaala pa ni Adyong sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na kay Duterte na ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Tungkulin anya nila ang mag-ambag sa ikauunlad ng Pilipinas. Ayon pa kay Adyong, ang naturang mensahe ni BP Sara ay walang may tutulong sa pagharap ng bansa sa iba't ibang hamon at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ginawa kundi magtrabaho ng maibsan ang mga suliranin na ito. Diin pa ni Adyong, makakabuting makiisa na lamang si BP Sara sa pagtatrabaho para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang lahat ng Pilipino, anuman ang kanyang relihiyon na kanilang kinabibilangan. Sa iba pa nating balitang pambansa, 2 araw na multilateral maritime cooperative activity matagumpay. Sa kabila ng pagbuntot ng 3 Chinese warship sa isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Amerika, Australia at Canada nitong Miyerkules, Agosto 7 ng taong kasalukuyan. Itinuturing pa rin na matagumpay ang 2 araw na MMCA sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Benson Trinidad, hindi dapat na ikaalarma ang presensya ng mga barko ng China, pero ito ay dubious o kaduda-duda. Binigyan din ni Trinidad na hindi show of force ang MMCA sa alinmang bansa kundi ito ay show of commitment sa international law. Inaasahan namang masusundan pa ang MMCA sa mga like-minded navies at like-minded nations. Ilan sa mga aktibidad na isinagawa sa MMCA ay ang communicating exercise, division tactics, cross sticks landing at anti-submarine warfare drills ng magkakaalyadong puwersa. Sa iba pa nating balitang pambansa, pagpapalakas sa purchasing power ng publiko nakatulong sa paglago ng ekonomiya ayon sa NEDA. Naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA ng pagpapalakas sa kapangyarihan ng publiko sa pamimili ang nakatulong sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ipinagmalaki rin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na kung tutuusin ay mas malakas ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa mga karatig na bansa sa Southeast Asia. Nakatulong din anya sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang infrastructure na projects at ang pagtugon sa kahirapan. Bukod pa anya rito ang mga ipinatupad na reforma tulad ng food stamp program, pagsusulong ng trabaho para sa bayan
at ang tuloy-tuloy na pag-aalay sa mga magsasaka at mangingisda. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paglago ng ekonomiya sa 6.3% itong ikalawang bahagi ng taon kumpara sa 5.8% sa unang bahagi ng 2024. Sa may kaugnay na balita, itinuturing ng good news ng Department of Budget and Management o DBM ang ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na lumago ang ekonomiya ng bansa nitong ikalawang quarter ng taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, malaking pag-angat ito mula sa 5.7% na paglago ng GDP noong unang quarter ng taon. Nakapaloob din niya ito sa 6 to 7% na target na paglago ngayong taon. Inihalimbawa pa ito ni Pangandaman sa panibagong gintong medalyang nakamit ng Pilipinas. Magandang balita rin niya ito ngayong tinatalakay sa Kongreso ang panukalang budget para sa susunod na taon. Paliwanag ni Pangandaman, patuloy ito na metikuloso ang pamahalaan sa paglaban ng pondo habang sinisiguro ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kasunod niyan, nananawagan naman ang kalihim sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyakin na magagamit ng maayos ang pondo ng pamahalaan tungo sa paglakas ng ekonomiya at pagbaba sa antas ng kahirapan. Sa iba pa nating balita, sa oras na 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, PDEA leaks sa whistleblower at dating agent na si Jonathan Morales guilty sa kasong perjury. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na hinatulang guilty sa kasong perjury si dating Philippine Drug Enforcement Agency PDEA agent Jonathan Morales dahil sa pagsisinungaling nito sa isang testimonya noong 2011 sa 11 pahinang desisyon ng San Fernando Municipal Trial Court Branch 4. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol kay Morales na may kaakibat na 4 na buwang pagkakakulong. Pinagbabayad din siya ng 1,000 pisong multa o kulong sakaling bigong mabayaran. Inaakusahan ito sa pagsisinungaling si Morales sa kanyang testimonya noong June 2011 at September 2011 sa dalawang Chinese national na sangkot sa illegal na droga. Sa sinumpaang salaysay ni Morales, nagbebenta ng illegal na droga ang mga suspect pero binawi rin niya at sinabing pinilit umano siyang tumistigo laban sa dalawa ng superior na si Director Lyndon Aspacio. Ginawa umano niya ito dahil sa pangambang sisibakin siya kapag hindi sumunod sa utos. Pero sa ruling ng korte, walang nakitang ebidensyang sumusuporta sa depensa ni Morales na pinilit lamang siya o tinakot. Si Morales din ang sinasabing pumirma sa umano'y nag-leak na PDEA pre-operation report noong 2012 na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa actress na si Marisol Soriano sa illegal na droga. Nauna na rin siyang ipina-cite in contempt sa Senado noong Mayo dahil sa patuloy na pagsisinungaling pero kalaunan ay pinayagan ding makalabas. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, paalaala ito sa bawat isa na walang lugar ang kasinungalingan sa lahat ng korte sa bansa. Sa iba pa nating balitang pambansa, mga operasyon ng kapulisan, makatao at bloodless na ayon kay PBBM. Makatao at bloodless na ngayon ang mga ikinasang operasyon kontra sa mga krimen. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang police operation sa ilalim ng kanyang administrasyon sa ika-123 Police Service Anniversary kahapon. Ayon sa Pangulo, legal at mabisa rin ang crackdown kontra illegal drugs, smuggling, illegal gambling, private armed groups, human trafficking at iba pa. Ibinida rin ng Pangulo ang pagbagsak ng crime rate lalo na sa crime fronts areas, gayon din ang maigting na patrol operation at pagdaragdag ng police deployment. Sa iba pa nating balita, alyansa ng Partido Federal ni PBBM at Partido ng mga Bilyar kasado na para sa 2025 midterm elections. Kasado na ang alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Nationalista Party o NP ni dating Senador Manny Villar para sa darating na 2025 elections. Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa alyansa kahapon sa May Taguig City. Present din sa naturang event sina NP Chairman at dating Senate President Villar, Senador Cynthia Villar, Senador Mark Villar at Deputy Speaker Camila Villar, gayon din ang MP Governors at Mayors. Ito ang pang-apat na malaking partido sa politika na nakikipag-alyansa ngayon sa PFP, sunod sa lakas CFD, National People's Coalition o NCP at National Party o National United Party o NUP. Ayon kay Pangulong Marcos, higit sa paghahanda sa midterm election ay napakahalaga ng pagkakaisa ng mga lider para sa kapakanan ng mga Pilipino. Hangarin anya ng mga partido na palakasin pa ang pundasyon ng bansa para sa ikakabuti ng lahat. Sinabi naman ni NP National Director Senador Mark Villar na ang alyansang ito ay bilang pagsusuporta sa reform agenda ng Administrasyong Marcos sa demokrasya, social justice, reforma at ng pag-unlad. Sa ating arangkada balita, motorista na ambush sa Cotabato City, malubha. Isang motorista ang malubha sa hinang isang ambush sa Sitio Cacar sa Barangay Poblacion 8 sa lungsod ng Cotabato nitong umaga ng Huwebes, Agosto 8 ng taong kasalukuyan. Sa inisyal na ulat ng Cotabato City Police Office, minamaneho ng biktima pansamantalang nakilala lamang sa kanyang alias na si Chokoy ang kanyang motorsiklo sa isang kalye sa naturang barangay nang tambangan ng mga armadong kalalakihan na mabilis namang tumakas sa kanyang motorsiklo. Agad namang naisugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan ng mga barangay emergency response ang biktima na residente ng RS1 sa Barangay Poblacion 1 sa lungsod ng Cotabato. Sa ngayon ay nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang pamamaril. Samantala sa iba pa nating balita, isang batang Bangsamoro mula Malawi City nakasungkit ng gold medal sa First International Nuclear Science Olympiad sa New Clark City, Pampanga. Nag-uwi ng gold medal si Muhammad Nur Qasim na mula sa Marawi City, Lanao del Sur sa kakatapos lamang na First International Nuclear Science Olympiad o ENSO na ginanap sa SMX Convention Center sa New Clark City, Pampanga mula nitong August 1 hanggang 6 ng taong 2024. Nakuha rin niya ang pinakamataas na theoretical score
sa pinakamataas din na overall scores at naging nuclear ambassador ng International Atomic Energy Agency. Nakalaban ni Kassim ang 58 mga delegado mula sa mga bansang Bahrain, Malaysia, Mongolia, Singapore, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, the United Arab Emirates, Qatar, Iran, Jordan at Syria. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Philippine Science High School o PSNH Central Mindanao Campus. Malaalang naiuwi rin ni Kassim ang 4 na medalya nakaraang taon sa 4 na prestihiyosong paligsahan sa iba't ibang bansa. Nasungkit rin niya ang silver medal na ginanap na International Astronomy and Astrophysics Olympiad o IOAA sa Korczów, Poland noong August 10 to 20 taong 2023, a bronze medal sa 64th International Mathematical Olympiad sa Japan noong July 2023, isa pang bronze sa 55th International Chemistry Olympiad sa Switzerland sa kaparehong buwan at silver medal sa 35 ASEAN Pacific Mathematical Olympiad noong taong March 2023. Aasahan naman na lalaban ulit si Kassim sa kaparehong patimpalag sa Malaysia sa susunod na taon. Sa oras na 37 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga, atin lamang pong hinihintay ang pag-uulat po ng ating pong mga kasangga sa pagbabalita. Mga kasangga, ganap ng 38 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga at atin na pong tanggapin ang pag-uulat ni Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua at nasa kabilang linya na po. Yes, magandang umaga po Kasanggang Sir Jojo. Opo, magandang umaga Sir Jomar. Sa ating po mga listeners, magandang umaga. Basa-basa palibot natin na Kasanggang Jomar sa umaga ito dahil pansin natin na mula kagabi ay patuloy ang umuulan o panak-panak ulan dito sa palibot na ating Quezon Parang. At ngayong araw na ito, Biyernes, pinapaalam natin Kasanggang Jomar. Isa sa mga sabihin natin yung legacy o yung isang paalala natin kapatid natin na si Maestro late former Tony Magbanua ay ulit po ang huling gabi at bukas po ng alas 8 ng umaga ay ginating na po ito sa Kasanggang sa huling hantungan. Kagabi, marami na rin po nag-sita dito dahil kung maalala po ninyo si Ginoong Tony Magbanua o Maestro Tony Magbanua, isa din sa mga amigin na sabihin natin na yung pang-edukasyon dahil ang kanyang mga estudyante dyan noon sa ENCO, Bundon at Kapagawayan at yung bayan parang ay naging maunlad din, naging mga maestro din. Kaya sasabihin, isa sa mga hingin din ng edukasyon na nagpaunlad sa bayan ng Parang. Maalala na kanyang mga anak ay naging empleyado. Na sa ngayon, empleyado pa rin na Parang na LGU na dito po sa Parang ay naging gabay rin ng aseso at yung mga pamangkin, katulad na po ng mga parenyo at naging mga matagumpay ng mga negosyante dito po sa bayan ng Parang. Kumbaga Kasanggang Jomar ay isa sa mga legendary mga mamayan ng Parang Maguindanao. Ang pagtin nila ay isang sabihin natin disciplinary action sa mga kabataan dahil ang mag-asawang ito si Madam Iluminada Magbanua at itong
Sir Antonio Magbanwa ay puro mga nagtapos ng edukasyon at nagturo sa iba't ibang eskwelahan ng elementarya. At nabahagi nila at ang mga produkto nila naging professional din na naging sali ng ligasiya sa mga sabihin mga edukadong mga tao. Sa larangan ng kapulisan ay patuloy na nga ang paghahanda ng ating Chief of Police, Lieutenant Colonel Carwin Tamura sa gabi-gabi at sa araw na ito na bukas ay meron ding aktibidades hanggang patungo na ito sa ilang tulong na lang kasi hanggang Jumar ay mapapanood na natin yung street dancing at susundan ito ng bangka racing contest na mangyayari po diyan sa Magsaysay, Barangay Magsaysay para Matigano. Inaalerto din natin ang ating mga kapwa manggagawa at yung ating mga mamamayan na ipairan natin yung pagkadisiplinado dahil ini-expect na natin o inaasahan na natin sa Mindanao ang pagdagsa ng ating mga local tourists, meaning ito mga local tourists ito magagaling sa Pigawayan, dyan sa Marbel, sa Ginsan, dyan sa Upi at Timanan at yung mga karating buhok dito po naman na maaring mamamasyal at mapanood itong mga aktibidades natin, lalo na dito sa iba't ibang mga tarawin nito sa Bayan ng Parang. Ang atin lang dito sa Hanggang Jumar ay ipagpatuloy lang nila ang cooperation. Ang hiningi lang ni Mayor Carpi Ibay, maging disiplinado tayo sa ating sarili. Katulad na lamang ng pamasahe, huwag nating samantalahin na Hanggang Jumar, lalo na yung mga tsuper na payong-payong, na huwag naman nating mahalin o huwag nating pairalin yung pagpasamantala ng pamasahe. At sinasabi ng mga opisyal ng ating Tribuna na laging i-display o ilagay yung mga taripa diyan po sa inyong mga harapan ng inyong mga sasakyan para malaman ng ating mga mamimili, ng ating mga pasahero at tunay na pamasahe kasi hanggang Jumar. At yung po mga kulurong na sinasabi nila pag alas 5 na ay saka na ang katuwiran nila. Wala na kasing TMU. Kaya sinasamantala nila. Hindi po yun ang katuwiran kasi hanggang Jumar. Maging disiplinado nga tayo at kung ganyan ay pakatuwiran nila, baka mamaya bandang huli ay bigla silang mahuli. At problema na naman ng mga magulang ang pagtubos at yun po mga unit na pinaglaanan nila ng panggastos. Yun po ang ating tagubilin. Base dito sa mga na-interview natin sa TMU. At yung po mga TMU ngayon ay pakalat-kalat na rin at yung sinasabi nga nila ay bigla sila random check ang mangyayari katuwang ang PNP ng Bayan ng Parang. So far so good, yung ating pamunuan pa naman ng Regional Mobile Force Company ay nakaalalay po dyan, lalo na sa palibot ng Bayan ng Parang. So ang atin po dito kasi hanggang Jumar ay inikayat natin ang ating mga manunood na wala po kayong dapat problema sa mga visit orders na inyo po ng mga inisip sa gabi. At dyan po open ang ating yung train player. So far so good, wala tayo na monitor ng mga ilang reklamo at ibang mga na-file na mga kaso kasi hanggang Jumar dito sa kapulisan natin. At sa sunod na mga araw, malamang ang Philippine Marines ng Cotabato City o yung batalyon ay maaaring isa sa mga bisita dyan sa ating istasyon. Pagkat nagpaparantam na sila, nasabi na natin kay station manager, ang pagkabisita, panauhin natin dyan, lalo na dito sa yung mga estudyante na grade 12 na kukuha ng PMA o Philippine Military Academy examination, ay abangan po nila ang mga bisita natin dyan sa radio, DXWI 107.5 Plus FM sa hanggang Jumar, ay mayroong mga alintuntunin yung gustong kumuha ang Philippine Military Academy. Ito po yung government scholar na kung kayo po ay pumasa sa examination ay
talagang nakakatuwa. No? Sabi nga nila, sa Gagawar, ang kasabihan ng mga Pilipino, if you want to be a millionaire, invest your son or daughter at the Philippine Military Academy. Not only that, ay ganoon din ang PNPA. Hindi lang natin diyak kung kailan na exam ng PNPA. Pero nagpaparamdam na ang Philippine Marines ng yung isang kapitan nila ng PMA graduate na maging sila po ay maging panauwi natin yan sa DXWI 107.5 class FM. Yan ang ating mga napapanahong mga balita para sa arangkanang balita. Ito po naman ang inyong kasaga sa musikang balita. Jojo Gonzales Panigua report. Maraming salamat po kay kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua sa kanya pong pagulat ngayong umaga. May kaugnayan po sa ating peace in order dito po sa ating bayan ng Plaza at Parang at sa mga iba pong mga developments. Abangan po mamaya ang programa ni kasanggang Sir Jojo at Sir SM Kennedy Busdikay, ang programa pong Talakayan sa Plaza at Parang. Sa iba pa nating balita, 1.2 billion infrastructure projects ng Bangsamoro Government sa Lanao del Sur sisimulan na. Matapos ang paglagda ng kasunduan noong Biyernes, Agosto 2 ng taong kasalukuyan, ay nagsimula na ang implementasyon ng proyektong infrastruktura sa ikalawang distrito ng Lanao del Sur na nagkakahalaga ng 1,212,426,600 pesos. Ang mga proyektong ito ay rehabilitasyon ng mga kalsada, tulay, water system at iba pang infrastruktura na kinakailangan ng mga residente. Ang nasabing proyekto ay mula sa Special Development Fund o SDF ng FI 2022 at Transitional Development Impact Fund o TDIF ng FI 2022-2023. Layunin ng Bangsamoro Government na mabigyan at mapadali ang access ng mga residente sa mga paunahing serbisyong pang-ekonomiya. Samantala, nagagalak naman si MPW 2nd DEO Provincial Engineers Maldamen Di Kampung dahil hindi anya binigo ng PAR ang mga residente dahil kabilang sa pangako ng Bangsamoro Government ang tiyakin na dekadidad na proyekto ang ipatutupad sa Lanao del Sur. Samantala, sa ating pinakahuling balita, Ministry of Health o MOH-BAR pinalalakas ang serbisyong pangangalaga o pangangalagang pangkalusugan sa pagtuturo sa mga BHW sa Maguindanao. Alisunod sa pangako ng Bangsamoro Government, napahusayin pa ang healthcare services sa rehiyon. Matagumpay na na-orient ng Ministry of Health ang 956 na barangay health workers na madideploy sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte nitong araw ng Martes, Agosto 6 ng taong kasalukuyan. Naglalayon nitong mabigyan ang mga bagong BHWD ng mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan upang gampanan ang kanilang mga tungkulin bilang health education and promotion officers na nag-antas ng sa barangay na ayon na rin sa mandato ng RA 11223 o ang Universal Healthcare Law. Ang mga BHW na binubuo ng mga miyembro ng pamilya ng mga mandirigmang Moro sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng Moro National Liberation Front o MNLF ay bahagi ng patuloy na proseso ng decommissioning. Ang kanilang pagkuha sa ilalim ng Republic Act 7883 ay isang estratehikong hakbang upang palakasin ang health education at mga medical services sa antas ng katutubo. Samantala,
sina MOH Planning Chief Anisa Matuan at Dr. Geraldine Macapeges ng Maguindanao Provincial Health Office ay nagbigay ng initial lectures sa mga tungkulin at responsibilidad ng mga BHW. Nagbibigay din sa wastong koordinasyon sa mga barangay nurses at midwives ang mga BHW na makakatanggap ng buwanang kompisisyon na 4,000 pesos at isang makabuluhang 50% na pagtaas mula sa allowance noong nakaraang taon na 2,000 pesos. Binigyan din ni Health Minister Dr. Candel M. Nalunding Jr. ang mahalagang papel ng mga barangay health worker sa sektor ng healthcare sector at itinampok ang kanilang natatanging pag-unawa sa mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad, kabilang na ang pag-profile ng sambayanan. Dagdag pa dito, ang mga barangay health worker anya ay nagsimulang makatanggap ng mga allowance sa ilalim ng BARM, isang improvement mula sa ARM na hindi nakapagbigay ng suportang pinansyal sa mga barangay health worker. Kasama rin sa mga dumalo sina Deputy Minister Dr. Zulkainin M. Abbas, Assistant Secretary of Health Dr. Abdul Halik M. Kasim, Barangay Health Worker Coordinator and Planning Chief Anisa Mataon, Maguindanao Provincial Health Officer Dr. Muhammad Arif Bagindali at ang Medical Corps ng MILF. Oras po natin mga kasangga, 53 minuto makalipas mga alas 7 ng umaga. Yan lamang po ang ating mga nakalap na balita sa bulwagang pambalitaan ng DXWI 107.5 Splash FM. Sa ngalan po ni Kasanggang Johaira Gumunsang sa programang Arangkada Balita, ako po ang inyong pansamantalang nakasama sapagkat si Kasanggang Johaira Gumunsang ay meron po siyang nalakad na importante lamang. Abangan mga kasangga ang programang susunod. Talakayan sa Pleasant Parang ni Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua at ni Kasanggang Sir SM Kinini Butstigay. Sa ngalan po ng sampunan ng aming pong mga kasamahan, magandang umaga po muna kay kasamang Bon Valdebeso at ni kasamang Mar F. Remigio. Ako po ang iyong nakasama sa musika at pagbabalita ngayong araw ng Biyernes po. Happy weekend po sa ating lahat mga kasangga. Kasanggang Jomar Abdul, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga, bayan ng Pleasant Parang. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here tonight. This is DXWI 107.5 Splash FM. Memories bring back your DXWI 107.5. DXWI 107.5.